araw ay pinag-usapan natin itong tungkol sa mga impeachment complaints na isinampa laban sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung nauna kasi ay isang complaint pa lang ang ating nakita noon, no? Yung complaint na impeachment laban kay Presidente na isinampa ni Attorney Andre De Jesus. Pero may sumunod po kasi dito yung impeachment complaint na isinampa naman ng Makabayan Black at itong pangatlo, itong hindi naging successful, itong kay grupo ni Topacio at ni Mike Defensor. Pero kanina ay nagbigay ng reaksyon itong si Justice Committee Chairperson na si Congresswoman Jinky Luistro. Tama ba? Luistro ba? Di ba? Ng Batangas. Na kung saan sabi niya, we will not make any comment as of this moment dahil bilang isang chairperson ng Committee on Justice, we will always maintain the highest degree of impartiality and independence. Kasi nagsalita si Speaker. Ang sabi ni Speaker mukhang walang pupuntahan na maganda itong mga impeachment na complaint na to at parang ang gusto niyang iparating ay the two impeachment complaints have it does not comply. Yung first impeachment, it does not comply with the requirements of form and yung sufficiency in substance. Kaya sumagot kagad itong si Congresswoman Luistro na hanggat hindi pa namin na-determine yan, we will always maintain impartiality and independence in determining kung mayroong sufficiency in form and in substance. Ngayon, since na-refer na yung dalawang impeachment complaints doon sa Committee on Justice, so ang lalabas nito, consolidated to These two complaints, na impeachment against the president ay magiging consolidated. Ibig sabihin ay yan ay didinggin in a joint hearing, Hindi naman pwede kasing hatiin, dalawa bukod-bukod pa yung kanilang pagdinig diyan, ay matatagalan ng ating House of Representatives bago matapos 'yan. So i-consolidate 'yan in one joint hearing at pag-uusapan. Ang first step diyan ay kung nag-comply ba yung sa unang requirement kasi dapat nga sufficient in form, sufficient in substance. Kapag nalaman na sufficient in form yan, ang susunod na step, sufficient in substance ba? Pero may mga nagtatanong dito ay ano daw ba yung sufficiency in form? Okay? Ibig sabihin niya, sumunod yan sa format na tinatalaga ng rules doon sa House of Representatives. Verified complaint ba yan? At yan ba ay merong sinumpaan ba yan ng mga reklamador, yung mga complainants ng impeachment na yan? Pagkatapos ma-determine doon kung sufficient in form, ang susunod doon, i-determine yan ng Committee on Justice kung sufficient in substance. Ibig sabihin, dapat malaman na yung mga aligasyon doon sa impeachment complaint ay talaga bang impeachable offense yung mga aligasyon doon at yun ba ay suportado ng mga ebidensya. Although hindi naman sila magde-decide kung sobrang lakas ng ebidensya o mahina ang ebidensya. Basta yung complaint na isinaad doon sa reklamo ay mako-consider ba yan na isang impeachable offense as provided for under the 1987 Constitution. Yan. Pag nag-comply yan na siya ay sufficient in form and in substance, gagawa ng report ang Committee on Justice. At yan ay ipapadala sa plenaryo. At yan ay pagbobotohan na. Pagdating doon sa botohan, ginakailangan na may 1/3 votes na makuha ang House of Representatives kung gusto nilang iparating yan sa Senado. Pag may report na ang Committee on Justice,
yan ay i-refer na sa plenaryo at pagbobotohan dapat makakuha ng 1/3 votes. Ang iniisip ko kasi dito, alam nyo mga kayubi, ay itong sitwasyon, hypothetical to Ang iniisip ko dito, paano kung nag-prosper yung impeachment at na-i-endorso sa impeachment court, no, yung Senado. At dumating ang February 6 or even before February 6 na i-refer sa Senado yung reklamo laban kay Pangulong Marcos Jr. At ito naman ang ating Korte Suprema. Biglang naglabas ng desisyon, no, in favor of the petitioner, requesting for the reversal of the previous decision of the Supreme Court, declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional, ginawang constitutional. Ibig sabihin, sumunod sa proseso ang ating House of Representatives. Ngayon, ano ang mangyayari dito? Dalawang highest public officials of the land na subject of an impeachment. Ano to? One of a kind to. Ito lang first time na mangyayari sa kasaysayan ng ating bansa na dalawang opisyales, the highest two officials of the land, will be subject of an impeachment trial doon sa Senado. Ang dito, ang aking pananaw dito, ito hypothetical lang, no? Paano kung parehong kinonvict yan ng impeachment court? Usapan lang tayo, usapan legal, usapang batas. Paano kung kinonvict na una si Vice President Sara Duterte for violation ng ating Constitution, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. After a day, convicted din si President Ferdinand Marcos Jr. Nai-imagine nyo ba kung ano magiging sitwasyon ng ating bansa? Yung dalawang highest officials of the land na convict, no, sa impeachment trial court. Sino ngayon ang papalit na Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Okay? So, is there anyone here na merong idea who will replace the two highest public officials of the land? Kung sino ang papalit sa kanila? Next in line sa succession, ang ating Senate President na si Tito Soto. Ang siyang magiging acting president dito. Until such time na meron ng pumalit, no, na presidente by way of special election. Dapat magtawag ang ating mababang kapulungan ng special election para magkaroon ng presidential elections and for the Vice President. So habang hindi tumatawag ng eleksyon ng ating House of Representatives, ang magsisilbing acting President of the Republic of the Philippines ay si Tito Soto. Mula Apari hanggang Hulo, President Tito Soto. Ayan, hypothetical lang yan para sa ating usapang batas. Okay, so kapag nangyari yan, na hindi yan hindi remote yan, that might happen although very small ang possibility, but it might happen na kapag dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay inimpeach ng Senate, no, ng impeachment trial court, posibleng mangyari na ang maging presidente temporarily ay si Senate President Tito Soto. Walang confirmation ng Congress yan. Okay, mag-iintay tayo for Congress to call for a special election. Paano kung nag-decide ang Congress? Huwag muna tayong tumawag ng eleksyon kasi malapit na yung presidential election. That can also happen. That is also a possibility. No? Huwag muna tayong tumawag ng eleksyon. Paano? Kulang-kulang 2 taon na lang. Palagay mo nag-decide March, April, or May. Convicted yung dalawa. So, would it be logical na mag-conduct pa ng special election? Kukunting panahon na lamang. Ang laki ng gasto sa isang presidential election. So, that might delay yung pagbaba ni Senate President, si
acting President Tito Soto na bumalik sa Senado. Magpapatuloy yan na acting president. Pwedeng mangyari yon, no? Ang mangyayari dito ay ang vice president ay pipiliin ng acting president. Habang wala pang special election, magre-recommend yan who will replace the vice president Sara Duterte from among the members of the Senate and the House of Representatives. At doon magkakaroon ng confirmation yan, no? Pipili tapos i-confirm. Okay, so potential na mangyari yan, no? Na all the while, no, bigla na lang pagising mo ng umaga ang presidente na si Tito Soto sapagkat dalawang mataas na opisyal ng ating bansa ay kinonvict, no, ng impeachment trial court. Pinag-uusapan natin yan, no, dahil posible mangyari at dinidiscuss natin yung line of succession, kung ano ang posibleng mangyari, sino ang papalit na presidente, sino ang papalit na vice-presidente ng ating bansa kung sakasakaling mangyari yan. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.